Ipinaliwanag naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS kung may koneksyon ang magkakasunod na lindol sa Davao Oriental, Cebu at La Union. May report si Rod Lagusad ng PTV Manila. Hindi magkakaugnay ang sunod-sunod na malalakas na lindol. Ito ang binigyang diin ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa baybayin ng Manay, Davao Oriental bago mag-alas 10 ng umaga. Gayon din ang mga naunang lindol sa Cebu at La Union. Nagkakaroon na tayo ng disaster fatigue, from yung typhoon, and then meron tayong volcanic eruptions and then earthquakes. But again, these are all not connected. Yung mga active faults natin are independent from each other unless they're very close to each other. Pwedeng magkaroon ng what we call the stress transfer. But in this case, masyado na pong malayo. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang Philippine Trench ang pinagmula ng lindol sa bahagi ng Davao Oriental na may lalim na 23 kilometers. Iba ito sa source ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu na Bogo Bay Fault at magnitude 4.4 na lindol sa La Union na Philippine Fault. Wala po silang connection. It's just that we have 180 active fault segments and then we also have 6 trenches. And there's always this possibility na sabay-sabay yung gumalaw. Hindi naman sabay-sabay lahat na 185. We don't want for that to happen. But there's this possibility na isa or dalawa or more active faults would generate earthquakes. Ito'y lalo na sa 30 lindol anya ang kanilang naitatala kada araw. Dahil sa lindol sa baybayin ng Davao Oriental, naramdaman ng intensity 5 sa bahagi ng Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Davao Occidental, Davao Oriental, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, General Santos City, Butuan City at Surigao del Norte. Sa mga trenches kasi, yung motion natin would be thrust faulting. May isang block na tumaas. Unlike doon sa Bogo City, for example, the Bogo Bay Fault, it's mainly horizontal. But dito it's vertical. Kaugnay nito, naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS matapos ang malakas na lindol dahil maaari anyang magkaroon ng displacement sa seafloor at ang epicenter ay nasa dagat. Base sa inilabas na advisory ng PHIVOLCS, una nang inasahan ang mapaminsalang tsunami na may taas na 1 metro ang alon na maaaring dumating sa pagitan ng 9:43 AM hanggang 11:43 AM. Inabisuan ng lahat ng nasa baybayin ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental na agad nang lumikas at magtungo sa mataas na lugar. Inalis din na naturang babala bandang 1:43 PM habang nakapagtala ang Tandag Surigao del Sur Level Monitoring Station for Tsunami Detection ng nasa 30 centimeters na taas ng alon. Binigyang din ng PHIVOLCS na kinakailangan na paigtingin pa ang information dissemination sa coastal communities. Gaya kapag nakitang may pag-atras ng tubig ay dapat nang lumikas agad at wag nang kunan pa. Yan yung palagi nating paalala sa ating mga kababayan. Dapat alam nila yung natural signs of impending local tsunami. First, there is a strong shaking na halos hindi ka na makatayo. And then there is, if you would notice that the sea level would recede or biglang bumagsak, or there is a roaring sound coming from the sea. Kahit isa man lang dito sa tatlo ang yung maranasan while nasa coastal community, then you have to move right away. Base sa latest update ng PHIVOLCS, umabot na sa 299 na aftershock ang naitala as of 4 PM, kung saan mula sa bilang na ito, 13 ang naramdaman. Ang range ng lakas ng aftershock ay mula magnitude 1.2 hanggang sa pinakamalakas na magnitude 5.8 na lindol. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.